Open mo lang yung Google Chrome at hanapin mo yung Apostel. Once na ma-search mo na yung Apostel, ay click mo lang yung authentication. And then yan ay makikita mo sa next screen. So yung Apostel ngayon ay hindi na kailangan ng appointment, especially sa mga kumukuha ng NBI. So hindi naman lahat ay hindi na kailangan ng appointment. So meron pa ring mga documents na kailangan pa rin ng appointment, especially yung mga about sa law or about sa lupa or sa mga title. Ang pagkakaalam ko ay kailangan pa rin ng appointment niyan. So ang mga exempted lang sa hindi na kailangan magpa-appointment ay kasama nga dyan si NBI, si CHED, DepEd, LTO, PNP, PSA, and so on and so forth. Pero hindi lahat ay exempted sa appointment. So ngayon si NBI ay hindi na kailangan ng appointment kapag nagpa-apostel. At ngayon ang next na mangyayari dyan ay ilalagay mo lang yung email address na ginagamit at yung password mo. And i-click mo lang remember me and then i-click mo yung login. So advice ko lang na kailangan kung ano yung ginamit mong email address dyan, kailangan yun din yung ginagamit mo. Kasi once na nagamit mo yan ay magpapadala sila sa'yo ng OTP or yung code na sa email address na ginamit mo. So make sure lang na nabubuksan mo yung email address na yan at kabisado mo mismo yung password para hindi ka mahirapan sa pag-verify once na magpadala sila ng OTP sa email address na gagamitin mo. And then once na sigurado ka dun sa email address ay i-click mo lang yung login. And then next ay kikreate ka ngayon ng account. Lalagay mo dyan yung first name mo, middle initial, last name, email address ulit, tsaka password. And then i-confirm mo kung tama talaga yung password na ginamit mo dyan sa email address na yan. To make sure lang na talagang valid at marirecover mo siya once na nagpadala sila ng OTP or yung code para ma-access mo at makapagtuloy-tuloy ka at makapag-set ka ng schedule para makakuha ng inyong NBI Apostel. At kapag hindi nyo naman nakuha yung code ay re-resend mo or paparesend mo to verify sa email address. Pero kapag na-receive mo naman yung verification code na pinadala sa'yo ay hindi mo na kailangan i-resend yan. Tuloy-tuloy na at pwede mo nang ma-access at pwede ka nang kumuha ng schedule para dun sa magkaroon ka ng or makakuha ka ng NBI Apostel. And the next, so yun nga na-mention ko ay kailangan mong i-verify yan sa email address mo. So make sure lang na tama yung email address mo at ma-access mo siya online. At kapag okay na, ay pwede ka na mag-start ng application mo. At pagka-start ng application mo, ang next dyan sa screen na mangyayari dyan sa kung phone yung ginagamit mo ay lalabas dyan at i-click mo lang yung other documents. So sa other documents, lalabas dyan yung iba't ibang klaseng documents na kailangan mong ipa-apostel. Dyan naman sa select site, kung pipili ka, ang naka-default dyan is yung sa DFA Double Dragon sa 7th floor. Sa Pasay yan mismo. So kung manggagaling ka ng EDSA Rotonda, sakay ka lang ng jeep, papuntang MOA, baba ka mismo, pababa ka sa Double Dragon Plaza at punta ka sa 7th floor. Pero bago ka pumunta sa 7th floor ay dadaan ka muna mismo sa lobby kasi marami dyang dadaanan pa. And then after dyan ay i-select mo lang yung documents kung ano yung gusto mong documents na ipa-apostel. So pagka-click mo lang dyan sa select documents kung anong klaseng type ng documents yung kailangan mong ipa-apostel. So napili mo na yung location or yung satellite office which is sa Double Dragon. At i-click mo naman dyan kung anong documents yung kailangan mong ipapostel which is NBI. Yan. So i-click mo lang dyan yung NBI at pagka-click mo dyan ay proceed ka na ngayon sa payment. So natapos ka na doon sa basic information which is step 1. So may check na siya. So ngayon ay susunod na is yung sa payment which is yung number 2. So sa payment naman dito ang babayaran mo lang dyan is 200 pesos. Pero may additional fee na 30 pesos sa mga convenience store like sa 7-Eleven, sa Badge Center. So ang total na babayaran mo para sa application ng Apostel NBI is nasa 230 pesos. So yan yung babayaran mo. Kapag nakakuha ka naman ng reference number ay yan. So na-mention ko nga,
At meron diyang order number, may transaction number, at makikita ninyo yung amount is nasa 200 pesos plus 30 pesos na fee or additional charges. At mabibigyan ka ng reference number. So yung reference number, kailangan mabayaran nyo yan within 24 hours para hindi kayo umulit sa pag-book online. Kapag hindi nyo bayaran within 24 hours, mag-uulit-ulit kayo. And then after nyo nga mag-book online at mag-walk-in na kayo papunta doon sa Double Dragon Plaza, ay pagaling kayo ng EDSA Rotonda. At kapag kayo ay nag-LRT at nag-MRT, ay baba lang kayo sa EDSA Rotonda at sakay kayo ng mga jeep papuntang Mall of Asia. At makikita ninyo yung building ng Double Dragon Plaza at pababa kayo dyan. So bago kayo dumating ng Mall of Asia ay dadaan na yan dyan. Kung hindi ako nagkakamali, 13 pesos yung pamasahe. At pwede kayong bumaba dyan. At kung mapapansin ninyo, yan yung building na yan. Dyan kayo mismo papasok. Kasi dyan mismo sa 7th floor, sa Tower 4, ang kuhaan or yung pagkuha ng NBI Apostel. So para hindi kayo maligaw, pagpasok dyan mismo, merong PCSO or yung tayaan ng mga loto sa loob mismo niyan sa ground floor. Doon kayo papasok. At siya may yan. Kung makikita ninyo yan, may nakalagay dyan na mga signage. At pagdating ninyo sa lobby sa Double Dragon Plaza sa Tower 4, yung pila na yan ay hahanapin sa inyo yung mga documents na kailangan ninyong ipakita. So hindi kayo pwedeng umakyat ng 7th floor kasi i-filter muna lahat ng mga documents na dala ninyo para pagdating sa taas ay hindi na rin paulit-ulit at lahat dapat ay kompleto na at para tuloy-tuloy na mismo yung pag-process ng inyong mga NBI Apostel. So make sure lang na kailangan lahat ng mga documents ay kompleto at dapat dala ninyo yung application form, yung 3 pages na nasa online application mismo ng Apostel at yung original copy ng inyong NBI, original copy ng inyong valid ID like SSS or national ID, dapat mayroon din yan photocopy. So kailangan mayroon kayong photocopy ng mga yan kasi kapag wala kayong mga photocopy ng original IDs at yung NBI ninyo at yung form galing sa online ay magpapaprint kayo at hindi kayo tatatakan at hindi kayo makaka-proceed sa 7th floor. Kapag hindi kayo nagkaroon ng photocopy ng inyong appointment at yung inyong mga IDs ay magpapa-photocopy kayo sa mga computer shop katulad niyan. So dyan kayo magpa-photocopy sa loob mismo ng Double Dragon Plaza at magbabayad kayo ng 50 pesos. So doon pa lang ay bago kayo pumunta dyan ay kailangan mayroon na kayong photocopy ng inyong ID at yung inyong mga appointment form ay kailangan photocopy na rin para hindi na rin kayo gumasos at hindi ka na mahassle sa pila. At kapag kompleto na nga yung inyong documents or yung mga requirements, ay aakit na kayo sa 7th floor at tatatakan na yung inyong resibo mula doon sa receptionist sa ground floor para cleared na at ready na kayong umakyat sa 7th floor. Ibig sabihin, na-filtered na yung inyong mga documents or yung mga requirements at kompleto na at ready na kayong pumunta sa 7th floor para mag-attend ng appointment at makakuha ng inyong NBI Apostel. At yan nga, so yan nga yung sa 7th floor, sa Tower 4. So dyan na ang office mismo ng pagpapa-apostel ng mga NBI. At sa loob ay may garden dyan, so magtanong kayo kung ano yung mga step na gagawin. So hindi ko na tinuloy yung pag-video dyan kasi bawal kumuha ng video sa loob kasi pinagbabawal ng guard. So yan, so after nyan ay once na nabigay mo na yung mga documents mo doon, ay tatatakan nila at bibigyan ka ng papel at papabalikin ka ng ilang days. So, kung expedite yung pinapa-expedite mo yung NBI Apostel mo, ay within 2 days lang yun, makukuha mo na kaagad. Pero yung bayad, 200 pesos. Pero ang regular days lang ay inaabot siya ng 5 days at ang bayad ay 230 pesos. Hindi ako sure kung magkano, pero mga ganon. So yun, so kung hindi kayo familiar ay yan yung building ng Double Dragon Plaza sa Pasay at good luck sa mga lahat na kukuha na inyong mga NBI Apostel.